Ang paglalakbay sa isang banyagang bansa para sa isang assignment sa pagtuturo ay naging isang malaking hakbang para sa akin. Nang magbukas ang mga pinto sa aking bagong trabaho sa United States, ako ay nakaramdam ng kaba at tuwa. Ano kaya magiging kalagayan ko roon bilang guro? Sa paaralan, nagkaroon ako ng mga oras na puno ng kasiyahan at tagumpay. Ngunit hindi rin nawala ang mga pagsubok. May mga pagkakataon na nasusubok ang aking pasensya sa mga pangungutya at hindi pagkakaroon ng paggalang ng mga naging estudyante ko roon. Who did that? Class, I hope it won't happen again. Please respect me as your teacher. Ang gawing sanay ang sarili sa kultura at wika ng mga banyaga ay hindi madaling gawain. Come again, Mom? I'm sorry, I'm having a hard time catching up to what you're saying. Listen to me properly, you dog bitch. I said, why on earth you give my son this shit? Aren't his effort enough for you? Hold on, Mrs. Ingrid. Look at this. Your son has a list of absence among his classmates. Huh? You gotta be kidding me! Garcia, Present. Williams, Present. Myler, RJ Myler, What the heck with your accent? It's not Miller, Mom. It's Miller. What the fuck? Ngunit sa bawat sandali, tinitiyak kong nagiging mas matatag ako bilang guro. Are you Miss Guevara Company Games? I'm Miss Jane. Nice to meet you. Oh, I'm sorry. Yeah, that's my name. I'm Miss Ibarra. I'm from the Philippines. How may I help you, Mom? Oh, come on, not really. I just wanted to know you. Oh, sure. Sure. Sa gitna ng mga pagsubok na ito, patuloy akong lumalaban ng may puso at dedikasyon. Sa aking paglalakbay, patuloy kong binubuksan ang sarili sa mga pagkakataon at pagsubok na darating.
aking mga sandali ng kalungkutan at pagkawalang katiyakan, matatagpuan ko ang aking sariling nagnanais na makapili ang aking pamilya. Walang ibang nakakaalam kundi ako. Walang karamay kundi ang 4 na pader lamang ng aking kwarto. Hey Jenna, how are you? I'm okay. Oh, I'm fine. How's teaching? So far, it's fine. I'm still adjusting. I understand. Ganyan din ako dati nung napunta ko dito. Oh, really? Oo, kaya alam mo tayo mo yan. Ha? Ma, Anak, kumusta na pananatili mo dyan? Bakit ang laki ng mga eye bags mo? Nahihirapan ka na ba dyan, Chema? Hindi naman po, ma. Hindi lang ako sanay sa takbo ng buhay dito. Pero nakakaya ko naman po. Siguro, ngayon lang to kasi ilang buwan pa lang ako dito sa Amerika. Ate, kumusta ka? Maganda ba dyan sa Amerika? May snow ba dyan? Patingin nga kami. Ay ate, ang kulit mo uti, alam mo ang nagtatrabaho si ate. ang mga ngiti at boses ng aking ina at mga kapatid ay tila nagsisilbing paalala sa akin ng mga dahilan kung bakit ako nandito at lumalaban. Oh, andyan naman kayo nagtatalo. Tama si Sheila Otep. Nasa trabaho pa ako. Huwag kayong mag-alala. Kung papalari man tayo, iapasyal ko kayo dito sa Amerika. Makikita niyo kung gaano kaganda yung mga pasyalan dito. Salamat ate. Ate, kailan ka ba uuwi? Ang lungkot dito sa bahay pag wala ka. Miss na kita ate. Excuse me, Miss Guevara. I'm sorry for interrupting, but Professor Spencer is looking for you. She's waiting at you in the office. Oh, thank you for letting me know. Then I'll be going. Ma, ibaba ko man tawag ha. Tinatawag na ako ng head namin. Sa susunod na lang ulit. Sheila, Otep, magpakabait kayo dyan ha. Ingat kayo. Sheila, Otep, magpaalam na kayo. Bye, ate. Bye ate, mag-iingat ka palagi. Sa bawat tagumpay at pagkabigo, patuloy akong naniniwala na ang pinakamahalaga ay ang patuloy na pagtitiwala sa sarili at ang hindi pag-alis sa paghahangad ng pangarap. Ako si Gemma Guevara, isang overseas teacher.